Sa tapat ng tindahan ni Mang Teban, isang maikling kwento. Sa tabi ng simbahan ng Santa Dolores sa bayan ng San Basilio, matatagpuan ang lawa ng Ligos. Lampas ng lawa ng Ligos matapos matawid ang 5 bundok, 3 burol at 7 palayan ay matatagpuan na ang bayan ng San Honorico. Sikat ang bayan ng San Honorico. Mahusay magpaputi ng damit ang mga labandero at labandera doon. Masarap at masagana ang ani ng bigas ng mga magsasaka. Pero ang pangunahing dahilan ng kasikatan ng San Honorico ay ang tindahan ni Mang Teban. Sa tapat ng tindahan ni Mang Teban kasi laging makikita ang tambay na si Lamberto Ang at ang bantay ng tindahan na si Nardita Carpio. Sa unang tingin, mukhang karaniwan sina Berto at Dita. Madungis si Berto at hindi nag-aahit. Makikita siyang nakaupo sa bangko sa tapat ng tindahan. Nagkakamot ng tiyan at nagkukutkot ng kuko sa paa. Si Dita naman, habang nagbabantay ng tindahan, ay suklay ng suklay hanggang maging nakakasilaw sa kintab ang kanyang buhok. Pero, hindi ang itsura nila ang dinarayo ng mga tao, kundi ang kanilang pagtatalo. Araw-araw, nagtatalo sina Berto at Tita kung kaninong lolo ang mas magaling. Kaya ako nagbabantay ng tindahan, wika ni Dita, ay dahil madudurog lang ang araro sa kamay ko. Ganyan kasi kalakas ang lolo ko. Hindi ako naliligo, wika ni Berto, dahil nung maligo ang lolo ko, namatay ang buong ilog sa dumi niya. At mauuwi ang pagtatalo kung ano ang mas nakakatakot. Ang makasira ng araro gamit ang kamay o makapatay ng isang ilog sa pamamagitan ng pagligo. Magsisimula silang magtalo pagpasok ng mga bata sa paaralan, ng mga magsasaka sa palayan at ang mga labandero at labandera sa mga bahay-labahan. Matutuloy ang pagtatalo habang nagtatrabaho ang bayan ng San Honorico. Kadalasan, patuloy ang away hanggang sa paglubog ng araw. Naaaliw ang mga bata na panoorin ang away ng dalawa. Bago umuwi mula sa paaralan, dadaan ang mga bata sa tindahan ni Mang Teban para panoorin sina Dita at Berto na mag-away. Ang lolo ko, wika ni Dita, tumalo ng isang engkanto. Isang engkanto? Tawa ni Berto. Ang lolo ko tumalo ng 50 hukbo sa loob ng iisang araw. At magtatalo na naman ang dalawa kung alin ang mas nakakatakot, ang isang engkanto o ang 50 hukbo. Parating na uwi sa pagtatalo ni Berto at Dita sa pataasan ng boses. Pwes, wika ni Berto, ang lolo ko nilamon ng pating. Nabuhay pa. Ang lolo ko naman, sagot ni Dita, nagtutulak ng 2 bundok. Pati ang mga magsasakang nagsisuwi mula sa trabaho ay napapatigil para pakinggan ang 2 nagpapaligsahan. Nakikisali rin sila sa pagtatalo. Alin nga bang mas magaling? Ang mabuhay pagkatapos malamon ng pating o makapagtulak ng 2 bundok? Hindi nagtagal, naging lugar libangan ang tapat ng tindahan ni Mang Teban. Kung minsan, may mga dumadayo pa mula sa ibang bayan para panoorin ng 2 na mag-away. Isang araw, luminaw kay Dita na hindi magpapatalo si Berto sa kahit anong sabihin niya. Sinigaw nito, puro ka pala kwento tungkol sa lolo mo. Ikaw, anong kaya mo? Bilang sagot sa hamon ni Dita, pumulot si Berto ng isang napakalaking bato. Nakapatong sa bato ang 5 kambing at 3 kalabaw. Natulala ang mga bata at ang mga magsasaka sa kanilang nakita. Hindi pala basta-bastang pagmamayabang ang ginawa ni Berto. Nagpalakpakan ng mga manonood. Bago maibaba ni Berto ang bato, binuhat siya ni Dita. Lumakas ang palakpakan. Hindi rin pala puro kwento si Dita. Narinig ng mga labandero at labandera ang ingay. Lumabas sila sa bahay para makinood sa paligsahan. Tumakbo si Berto sa paa ng bundok at sinimulan itong itulak. Hindi umusad, malakas na tumawa si Dita at nakisabay ang mga taong bayan. Namula si Berto. Ikaw, kaya mo ba? Tinulak ni Dita ang paa ng bundok.
hindi rin umusad. Si Dita naman ay nimula habang tumatawa sina Berto at ang mga taong bayan. Kung pabilisan na lang tayo, tinawag ng mga taong bayan ng kanilang alkalde para mapangasiwaan ang karera nila Berto at Dita. Nilinaw ng alkalde sa dalawa ang daan ng kanilang tatakbuhin. Mula sa tindahan ni Mang Teban, tatakbuhin ni Dita at Berto ang layo ng 7 palayan, 3 burol at 5 bundok. Lalanguyin ang kahabaan ng lawa mula marating ang simbahan ng Santa Dolores sa bayan ng San Basilio. Pagkatapos marating ang ganoong layo, magkakarera naman sila pabalik sa tindahan ni Mang Teban. At ito ay habang may dala silang 3 siksik na bigas. Panalo ang unang makapatid ng tali sa panimulang marka. Kakayanin niyo ba ito? Tanong ng alkalde. Opo, biglang sagot ng dalawa. Napabuntong hininga ang alkalde. Umaasa kasi siya na uurong ang dalawa matapos marinig ang hamon. Dumating ang araw ng karera. Nakapila ang taong bayan sa tapat buhan ni Berto at Dita. Nagdatingan rin ang mga tao mula sa kabilang bayan para panoorin ang paligsahan. Pumwesto sina Dita at Berto sa panimulang marka sa tapat ng tindahan ni Mang Teban. Binuhat ang kani-kanilang sakong siksik na bigas at hinintay ang hudyat mula sa alkalde. Simulan na! Sigaw ng alkalde. Napatid ang tali. Tapos! Tapos! Parang hindi gumalaw sina Dita at Berto sa kanilang pwesto. Pero dahil naputikan ng kuko sa paa ni Berto at naalikabukan ang buhok ni Dita, hindi mapagkailang natakbo nila ang buong layo ng karerahan. Sino ang panalo? Tanong ng dalawa. Nanginig ang alkalde. Wala akong nakita. Sumigabang palikpakan ng mga tao. Wala rin silang nakita pero isa lang ang ibig sabihin nito. Walang kasimbilis sina Berto at Dita. Pero hindi pa rin masaya ang dalawa. Kung pataasan tayo na lundag, hamon ni Dita. Ang unang lumapag sa lupa, talo. Sagot ni Berto. Bago pa makapagsalita ang alkalde, lumundag ang dalawa. Sabay-sabay tumingala ang mga tao. Lumusot sina Berto at Dita sa mga ulap. Naghintay ang mga tao kung sino ang unang sasayad ang paa sa lupa. Lumipas ang minuto, oras, araw, linggo, at buwan. Sa wakas, nagutom na rin ang mga tao at nagsibalikan sa kanilang gawain. Binalikan ng mga bata ang takdang aralin na hindi nila nagawa. Binalikan ng mga magsasaka ang mga palayan nilang hindi naararo. Binalikan ng mga labander at labandero ang damit na hindi nalamahan. Binalikan ng alkalde na limpak ang papeles na hindi pa niya nasuri. Lahat sila nag-iisip na meron sana silang makapangyarihan tulad ni Berto at Dita. Bumalik sa dating gawi ang bayan ng San Honorico. Ang nagbago lang ay ang tapat na tindahan ni Mang Teban. Mula nang tumalon sina Berto at Dita, tumahimik ang tapat ng tindahan. At mananatili itong tahimik hanggang hindi pa lumalapag sa lupa ang isa sa kanila. Wakas.